Nakabalik na po sa bansa si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle at ang dalawang Pilipinong kardinal na sina Gaudencio Cardinal Rosales at Ricardo Cardinal Vidal matapos maghira ng bagong Santo Papa sa Vatican City. Kanina sa isang press conference, ikinuwento ni Tagle ang paghanga sa bagong Santo Papa na si Pope Francis. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi Pia, pero ang nakaharap na lang sa amin sa press conference ay si Cardinal Tagle at si Cardinal Rosales dahil si Cardinal Vidal ay dumiretso na sa Cebu mula sa kanilang stopover sa Hong Kong. At nakakatuwa, napakaraming bit-bit na kwento ni Cardinal Tagle sa kanyang experience sa Vatican, sa Rome, at sinasabing ito palang si Pope Francis ay nakatrabaho na ni Cardinal Tagle sa loob ng 3 taon at itong araw ay sulat pa ng sulat sa kanya sa tuwing lalabas siya sa interview. Pinupuri raw siya ni noon ay Cardinal Bergoglio pa at hindi na matandaan daw ni Cardinal Tagle na sinagot niya ang alinman sa sulat na yon kung alam niya lang daw na magiging Santo Papa. At sa isa pa, nakakatuwa rin tong kwento na ito, pagkatapos daw nilang ma-elect si Pope Francis sa isang salo-salo ng mga cardinal, abay bigla raw nilapitan ni Pope Francis na itong si Cardinal Tagle. Gulat daw ang lahat dahil sa kanya lumapit. Yung pala, i-relay lang yung isang pinakiusap ng Pilipinong pare sa Buenos Aires kung saan nanilbihan si Pope Francis na pinapakamusta si Cardinal Tagle. At ito na ehemplo, kita mo naman, Santo Papang sumusunod sa isang pare. Ay gulat daw lahat na ibang cardinal at pag-alis daw ng Santo Papa, nilapitan daw siyang lahat. Tinatanong ko ano yung special message ng Pope sa kanya, baka naiskupan yung ibang mga cardinal. Pero sinabi niya yun lamang yun, at pinapakamusta siya ng isang Pilipinong pare. Siyempre, kagaya ni Pope Francis, nahaharap sa maraming issue sa Katoliko o sa simbahang Katoliko, ganun din si Cardinal Tagle dito sa bansa. Kaya tinanong din namin siya kung paano naman yung paninindigan niya at haharapin yung mga issue gaya halimbawa ng pag-uutos ng Korte Suprema na ihinto mo na yung RH law for the next 120 days. Tinanong din namin siya tungkol sa paninindigan naman niya doon sa Team Patay, Team Buhay ng ilang diocese sa iba't ibang panig ng bansa. Kahit nga yung pagpapakamatay ng isang UP student ay tinanong din kung ano yung kanyang paninindigan doon. Pero lahat ng yan ay hindi mo na sinagot ni Cardinal Tagle, pasintabi na lamang daw dahil kararating niya lamang at in the last 5 weeks ay out of touch daw siya sa balita at ayaw naman daw niyang magbigay ng anumang pahayag na out of context. Ngayon, ang tinanong ko naman kay Cardinal Tagle ay ano naman ang pakiramdam, yung human side niya. Alam naman natin na pumasok sila sa conclave na guided na ng Holy Spirit dahil sila ay nanalangin at ang Holy Spirit ang gagana sa kanilang pagboto sa conclave. Pero tinanong ko yung human side niya. Siya ba'y gaya natin na nagnais na maging Pope, papasok na kardinal at lalabas sa conclave bilang Pope? At yung ba'y naramdaman niya at sumababa loob niya halimbawa nung hindi siya na-elect na Pope? Narito yung kanyang sagot. Panoorin natin. Nung pumasok po kayo sa conclave, Cardinal, were you hoping na maging Pope or were you imagining yourself na maging Pope? Kasi kape po, we were. Nung pumasok kayo, in-imagine namin na paano kaya pag Pope na po si Cardinal Tagle. So, yung human side niyo po when you were entering, kung meron mang ganong episode sa conclave, naglaro ba sa isip ninyo na baka maging Pope ako, babagay ba sa akin yung ganong kasuotan? O tingnan nyo, natatawa kayo. Ganito, no? Of course, I heard, no, not only from the Philippines but also from some reports, media reports from outside of the Philippines, that my name was always mentioned, everything, and but it was very clear to me, that the tasks, the mission of the cardinals is to elect a new pope and not to have yourself elected. That is quite a different mission. So, malinaw sa akin, ang participation ko doon, tumulong sa pagpili ng papa, hindi para maging papa. Kung ganun po, follow up po. Kung ganun nung hindi po kayo na-elect, ay hindi rin kayo nang hinayang. Nung lumabas naman kayo ng conclave bilang cardinal pa rin. Ay, hindi ko nasasagutin yun. Nasagot ko na yun eh.
Alam mo, Rafi, sa totoo lang, wala naman daw ni isang kardinal halimbawa na sumulat sa kanya o anumang opisyal ng Vatican na nagsabing, uy, frontrunner ka, maghanda-handa ka na at baka ikaw ang susunod na maging Santo Papa. Yan daw, spekulasyon na yan sa social media na lang daw naman talaga na hype at sinasabi niyang buti na lang daw at hindi ang social media ang uupo sa conclave para bumoto. Ngayon, ayon naman kay Cardinal Rosales, dapat ating ipanalangin at suportahan ang bagong Santo Papa sapagkat siya daw ay biyaya ng langit, isang simple, isang humble at prayerful na Santo Papa. Rafi. Pero Mark, nakakabilib yung dalawang cardinal, lalo na si Cardinal Tagle. Medyo mahaba-haba yung biyahe nila, pero inabot din ng halos 1 oras ba yung press conference kanina? Nako, maraming pagkakataon na parang nabablanko si Cardinal Tagle tapos tatawa siya sapagkat aminado siyang inaantok na siya. Talagang may jet lag, pero ganun pa man, all smiles pag upo pa nga lang niya sa table sa press conference. Sinabihan kami lahat, ngiti lahat. Dahil siguro, na-expect niya na kanina pa kami naghihintay, siya tong may jet lag at galing sa mahabang biyahe, ngiting-ngiti. Pero hanggang sa matapos, makikita mo na paminsan-minsan ay talagang natutulala sa antok si Cardinal Tagle, Rafi. Mark, meron bang nakapagtanong o sinagot ba niya kung iimbitahan siya ni Pope Francis sa Vatican para maging member ng Curia, kung tatanggapin niya ito? Imbitasyon para kay Cardinal Tagle. Kay Cardinal Tagle, Mark, meron bang nagtanong nito or meron ba siya nabanggit na ganito? Yung particular na tanong yan, hindi yan na itanong. Pero I suppose kasi ang tinanong sa kanya yung mga plano niya naman dito sa Archdiocese of Manila kung saan siya namumuno at marami naman siyang nilatag na anuman na kanyang mga plano. So sana nabanggit niya kung halimbawa may ganong imbitasyon na Rafi. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.